What's up mga kabransis? Magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's me again, Tanabas. Mga brother and sisters, nagbabalik na naman, no? Mayroon na naman tayo talakayin at pag-usapan at ibalita ko sa inyo ang mga magaganap or ang mga nagaganap na mga bagay, mga kabransis, sa atin pong kapaligiran, no? Nandito si Tanabas at sanang bawat isa sa inyo ay pinagpala ng Diyos, binayayaan kayo ng Diyos, no? Sa nakalipas na taon 2025, no? Ito po ngayon po ay ikawalong araw na, no, sa taong 2026, no? Sana ang Panginoon po ay mag-ingat sa inyo, sa ating mga pamilya at sa atin pong bansa, no? Ingatan ng Diyos sa lahat ng klaseng mga disaster, mga calamity. Sana ang Diyos po'y nasa kalagitnaan ng bawat Pilipino at ingatan po tayo mga kabransis, no? Purihin ng Diyos, dakilain ng Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang Diyos na atin pong tagapagligtas sa lahat ng aspekto sa buhay. Diyos ang sandigan, mga kabransis, no? Now, nandito na naman tayo mga kabransis. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ngayong buwan na ito, January, ito pong buwan ng Enero mga kabransis, ay parating na naman ang tinatawag na kapistahan sa tinatawag na Senior Santo Niño doon po sa Cebu City mga kabransis, no? Ang Senior Santo Niño, yun po ang patron. I think next week yata ang kapistahan ni Senior Santo Niño, alang-alang po sa mga kapatid natin na mga Romano Katoliko, mga kabransis, no? Kaya mga kabransis, nais ko pong ipalaala sa inyo at gusto ko rin na magising ang bawat isa. Tayo po'y may mga mata at kailangan po natin na imulat ang ating mga mata sa katotohanan, no? Wala nang ibang katotohanan na tinutukoy natin dito mga kabransis, kundi ito lang kasulatan ng Diyos, ang Biblia mga kabransis, ang katotohanan. Yon ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 17:17. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang dalangin sa Amang Father, sanctify them by the truth, and the word is your truth. Yon mga kabransis ay kailangan nating matutunan. Kaya mga kabransis, ngayong parating na kapistahan diyan po sa Cebu City na yung pista sa Senior Santo Niño, yan po yung mga kabransis ay isang kapistahan, pista ng mga Diyos-Diyusan. At saka, yun talaga ang kaugalian ng mga paganism, no? Mag-celebrate talaga ng tinatawag na festival ng mga Diyos-Diyusan. That is the festivity of the paganism, brother and sisters, no? Kaya mga brother and sisters, ayoko po na ang bawat isa sa atin ay makukulangan ng kaalaman. Dito po si Tanabas para ipaalam sa inyo kung ano yung ginagawa ng mga pagano. Yung parating na kapistahan ng Senior Santo Niño, ayan po ay paganong kaparaanan, pagpipista ng mga Diyos-Diyusan, yung pong rebulto, yung pong larawan ni Senior Santo Niño, mga kabransis, no? Tingnan ninyo mga kabransis itong mga picture na ito, at ito po yun pong mga picture na yan, yung mga photo na yan, yun po yung mga nakalipas na pag-celebrate or pagdiwang ng kapistahan ni Senior Santo Niño. Tingnan ninyo yun mga photo na yan or mga picture na yan. Tingnan ninyo, ang daming mga tao po talagang parang olmigas or parang langgam talaga, napakaraming tao. Ibig sabihin mga brother and sisters, ang daming tao na bulag sa katotohanan mga kabransis. Yan ang atin pong pag-isipan mga kabransis, no? Tingnan ninyo, yon ang sistema ng pista ng Senior Santo Niño. Ito yung kaparaanan, kaugalian ng paganism festival mga kabransis, no? Yan mga kabransis. Tingnan nyo yung mga rebulto na yan, pinapasan, no? Tapos nagprosesyon, napaka-aktibo, maraming taong napaka-aktibong umaatin, no? Nagdidiwang ng kapistahan ng rebultong Santo Niño mga kabransis, no?
Ngayon mga kabransis, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Babasahin ko ang katotohanan. Ito po ay salita ng Diyos na sana mabuksan ang inyong puso't isipan, lalo na sa akin pong mga kamag-anak, mga relatives, yung mga pinsan, no? Yung mga kapatid, no? Lahat ng aking mga kamag-anak, nais ko po, ayaw ko po talaga na mapahamak ang inyong mga kaluluwa. At huwag ninyong ikagagalit ang pagbubulgar, ang pagsasalita ni Tanabas dito sa social media, dito po sa YouTube mga kabradsis, mga kamag-anak, mga relatives. Ito na ang araw, ito na ang panahon na kayo po'y magising at kailangan po kayo na makinig at kailangan pong mag-response kayo sa akin pong mga mensahe ngayong oras na ito mga kabransis. Ang salita, ang mensahe na ibibigay ko sa inyo ay ito po'y mensahe sa Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito pong kasulatan kung Biblia na kung saan maraming mga tao na ayaw talagang makinig at ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang babasahin ito dahil takot na takot sila sa katotohanan. Baka naman sila po'y mabago ang destinasyon ng kanilang mga buhay mga kabradsis. Ang salita ng Diyos, ito po ang sabi, no? Yung nakita nyo yung mga picture na yan, yung mga larawan o rebulto, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga gawa, no? Sa gawa, Kapitulo 19, versikulo 26. Sabi dito, nakikita ninyo't naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. At marami siyang nahikayat hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asya. Yun mga kabransis, ang mga tao doon sa Efeso galit na galit kay Apostol Pablo dahil ang apostol ni Kristo na si Pablo ay nagsabi sa mga tao sa buong Asya ang mga ginagawang Diyos sa pamamagitan ng kamay ay hindi mga Diyos. Mga kabransis, sabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. Yung mga larawan, mga rebulto, yung nakikita ninyong magpipista next week yata, yun mga kabransis, gawa ng kamay ay hindi yun Diyos. Yun ang sabi ng isang apostol ng Diyos, si Apostol Pablo, mga kabransis. Kaya mga kabransis, nais ko talaga na kayo po'y maligtas sa kapahamakan sa inyong mga kaluluwa sa parating na hukom ng Diyos, sa parating ng paghuhusga ng Diyos. Ayaw ko, lalo na sa aking pong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga relatives, mga cousins, mga kapatid, lahat ng mga pamangkin, ayaw ko talaga na maranasan ninyo ang napakabigat at napakadelikadong parusa ng Diyos sa mga taong nananatiling sumasamba ng mga Diyos-Diyusan, mga kabransis. Dito po sa salita ng Diyos, makikita po natin kung ano talaga ang parusang sasapitin ng mga taong sumasamba ng mga rebulto. Dito sa Revelation chapter 21 verse 8, babasahin ko mga kabransis ang sabi dito sa versikulo 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling, sila ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Tingnan ninyo mga kabransis, ang kasasapitan ng mga tao itong gumagawa, no? Kabilang na dito ang pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Ang lahat daw
ay ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Napakasakit, napakadelikado at nakakakilabot mga kabradsis ang sasapitin sa mga taong sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya mga brother and sisters, huwag ninyong ikagagalit at huwag ninyong iinis sa pagbibigay ko ng kapahayagang ito, dahil ito po ay makapagligtas sa inyo kung kayo po ay maniniwala kay Kristo, maniniwala sa kanyang salita, din kayo po ay mailigtas sa kapamakang parating mga kabradsis. No? Yan ang sumasamba ay papunta sa asupre, naglalagablab na apoy o asupre mga kabradsis. No? Paano bang ibig sabihin yung pagsamba mga kabradsis? No? Kung tingnan ninyo yun, tingnan ninyo yung itong picture na to, yun po ang klaseng pagsamba. Ang Biblia o ang definition mga kabradsis, ang kahulugan sa tinatawag talaga na pagsamba, ito po ang sabi sa Hebrew words, no? In the Bible, sa Hebrew word translated as worship is shaka. Shaka and literally denotes the act of bowing down. Yun mga kabradsis, that is bowing down ang ginagawa ng mga tao, no? Nagsasakripisyo ang mga tao, nagproposisyon kahit ikakamatay, kahit ikakawalang malay dahil sa pagod ng napakasiksikan ng mga tao, no? Mga tao po'y siksikan talaga, parang sa tingin nila ay Diyos na talaga itong rebultong ginawa ng kamay ng tao, no? Tapos sa Greek word, ang tinatawag na pagsamba, in Greek word proskuneo, rendered as worship, means to encounter God and praise Him. Yun ang ginagawa ng mga tao. Kumbaga, pinupuri nila ang Diyos. Sino bang tinutukoy na Diyos na pinupuri nila? They are encountering God. Sino bang God na pinupuntariya nila at in-encounter nila? Yung pinuprosesyon nilang rebulto ni Senyor Santo Niño. Yun mga kabradsis ay pagsamba. Yun ang klase sa pagsamba or sa ginagawa ng mga tao. Talagang sila po ay pinupuri nila. No? Talagang ina-adore nila ang Diyos-Diyosan ni Senyor Santo Niño. No? Bagamat dapat sana yung pagsamba talaga ay gagamitin mo doon po sa tinatawag na Diyos na hindi mo makikita, dahil yun ang makapangyarihan, yun ang lumalalang sa lahat ng bagay sa mundo, pati na ang universo. Diyos po ang naglalang, yung Diyos na hindi rebulto, hindi gawa ng kamay, Diyos na talagang natagalalang sa lahat ng mga bagay, pati na ang mga tao. Hindi rebulto, hindi yung Diyos yung ginawa ng kamay ng tao, no? Ang Diyos na makapangyarihan, hindi mo pwedeng gawin yun, hindi mo pwedeng gawan ng mukha, gawan ng katawan, dahil siya po'y hindi makikita, espiritu makapangyarihan mga kabradsis, no? Dapat doon sana purihin ninyo siya, Diyos nasa kalangitan, Diyos na espiritu, yung pangalan niya. Sa pamagitan ng kanyang salita ay pwede ninyong ma-appreciate ang Diyos pag kayo po'y sumampalataya at nakikinig sa salita ng Diyos mga kabradsis, no? Yan mga kabradsis, at yun ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians mga brothers and sisters, nais ko pong pakinggan ito lalo na sa lahat kong mga kamag-anak, mga relatives, mga cousins, lahat ng mga pamangkin. Kailangan po kayo na buksan inyong puso't isipan. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 15 to 17, ito po ang advice, ito po ang payo ni Apostol Pablo na dapat kayong pumansin dito. Sabi po dito mga kabradsis sa verse 15, ang sabi po dito, maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ng templo ng Diyos o sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Yun mga brothers and sisters, ang payo ni Apostol Pablo, payo ito ng Diyos na lumayo kayo sa mga taong nasa Diyos-Diyosan. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ano bang, no? Maaari ba daw magkasundo itong templo ng Diyos at saka Diyos-Diyosan ng mga pagano? Ano ba itong templo ng Diyos? Ang templo ng Diyos, tayo pong mga buhay na tao. Tayo po'y ninanahan ng Espiritu Santo. Ano daw ang maaari ba daw magkasundo ang templo ng Diyos o sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Ano ba itong Diyos-Diyosan ng mga pagano? Itong rebultong gawa ng kamay. Itong Diyos-Diyosan ng mga pagano ay ilagay nila sa simbahang building. Yun. Ano daw ang magkasundo ba daw ang templo ng Diyos at sa Diyos-Diyosan ng mga pagano?
Sabi na Apostol Pablo, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Mga brothers and sisters, lalo na sa akin pong mga kamag-anak, mga relatives, mga pamangkin, mga cousins, mga kapatid na hindi pa sumampalataya ng Panginoong Hesus ngayon, buksan, open your heart and mind and see what God's will into your life, brothers and sisters. No? Kailangan na pakinggan ninyo ito ang mensahe ni Tanabas. Hindi pa huli ang lahat at kayo po'y magsisi, repent right now and surrender to Jesus Christ at iwanan ninyo iyong relihiyon na Diyos-Diyosan, isang relihiyon ng mga Diyos-Diyosan, ng mga ribulto. Lumayo kayo sa kanila. Yun ang payo ng Diyos, yun ang payo ni Apostol Pablo, mga brother and sisters. Lumayo kayo sa kanila, lumabas kayo kung ang religion ninyo ay yan, yung building nila ay mga Diyos-Diyosan, mga ribulto katulad nitong Senyor Santo Niño, mga brother and sisters. Kaya mga brother and sisters, dito na lang po tayo at sana tayo po'y nakaunawa, atin pong naunawaan ang kalooban ng Diyos. Pag magmatigas ang ating puso't isipan, no? Kailangan na malambot po tayo at tayo po'y sumurinder, no? Surrender to Jesus Christ, repent, and ask King God the forgiveness of your sin, and God will forgive you right now, brothers and sisters. Believe Jesus Christ, believe Him as your Lord, personal Savior into your life. Brothers and sisters, so dito na lang tayo mga brothers and sisters at sana maunawaan ninyo ang mga mensahe na ibinigay o sinasabi at tinalakay ni Brother Tanabas na magtatabas. And God bless, and purihin ang Diyos, purihin si Jesus, dakila ang Diyos at dakila din si Jesus. To God all be the glory, God bless all.